niyo ba na 60% ng lupain at 74% ng populasyon sa Pilipinas ay lantad sa sakuna? Ito ay ayon sa Climate Change Knowledge Portal na nagsasabing kaya pang tumindi ng mga epektong na idudulot ng sakuna rito sa ating bansa habang lumalala ang climate change. Kaya naman, mahalagang mapag-aralan natin ang mga paksa tungkol sa disaster risk reduction. Ano nga ba ang disaster risk reduction? Ang disaster risk reduction at tinatawag ding disaster risk mitigation ay ang pagkakaroon ng kamalayan sa paraan ng pag-iwas, paghahanda, at pag-iingat natin sa mga suliraning pangkapaligiran. Ang pangunahing layunin nito ay ang mapigilan ang pagkakaroon ng matinding pinsala ng sakuna tulad ng pagtutok ng bulkan, pagkakaroon ng bagyo, baha, landslide at lindol. Nagsisimula ang ganitong mga sakuna sa hazards at kalamidad. Ang mga hazard at kalamidad ay nagbubunga sa pagkasira ng bahay, pag-aari, at kabuhayan ng tao. Maaari itong natural na pangyayari o kagagawa ng tao na posibleng humantong sa disaster o sakuna. Nakaaapekto ang mga ito sa pang-ekonomiya at panlipunang aktibidad ng pamayanan lalo na sa mga nasisirang gusali. Ilan sa mga halimbawa ng kalamidad ay ang mga sumusunod. Una, bagyo. Ito ay tinatawag sa Ingles na hurricane, typhoon, o cyclone na nakikita bilang matindi at malakas na hangin kalimitan ay kaakibat o kasama ng malakas na pag-ulan. Mayroon itong dalawang pangunahing bahagi. Una, ang eye o mata ng bagyo. Sinasakop nito ang mga lugar na kalmado ang nagiging panahon. Pangalawa, ang eye wall. Ito ang lugar na pumapaligid sa labas ng mata ng bagyo at nakararanas ng mga malalakas na bugso ng hangin at masamang panahon. Ang institusyon ng gobyerno na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o tinatawag na PAGASA ay nagpapalabas ng mga Public Storm Warning Signals o PSWS sa publiko sa panahon ng mga bagyo upang maghatid ng mga paalala o babalang makatutulong sa publikong makapaghanda sa paparating na bagyo. Pangalawa, storm surge. Dahil sa bagyo, ang storm surge ay ang abnormal na pagtaas ng tubig dagat na nakapagdudulot ng matinding pagbaha sa mga malalapit na lugar. Pangatlo, baha. Ang pagkakaroon ng baha ay dahil sa pag-apaw ng tubig sa lupa matapos umulan ng malakas o tumaas ang tubig sa ilog, lawa o karagatan. Pang-apat, flash floods. Kung ang pagbaha ay ang pag-apaw ng tubig sa lupa, ang flash floods naman ay ang mabilis na ragasa ng tubig kasama ang putik, kahoy, bato, at iba pang mga bagay na inaanod sa mababa o low-lying areas. Panlima, landslide. Ito ay nagaganap sa mga bundok, burol, at matataas na lugar kung saan gumuguho ang lupa o putik na may kasamang bato. Madalas nangyayari ang landslide kapag matindi at walang tigil ang pag-ulan, may lindol o pumutok ang isang bulkan. Pang-anim, lindol. Ito ang biglaang pag-uga ng lupa dulot ng pagkawala ng puwersang naiipon sa mahabang panahon na nagdudulot ng pagbibiyak at pagbabago ng mga batong nasa ilalim ng lupa. Dahil bahagi ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, mas madalas tayong nakararanas na paglindol na nakapagbibigay ng tsunami, pagbaha o landslide. Pang-pito, buhawi. Tinatawag ang buhawi bilang ipo-ipo o tornado na nakikita bilang isang marahas, mapanganib at mapangwasak na pag-ikot ng hanging sumasayad sa lupa. Ang panghuli nating halimbawa ng kalamidad ay ang tsunami. Ito ay mabilis at mapaminsalang hampas ng mataas na serye ng mga alon sa lupa galing sa karagatan.
Ito ay maaaring dulot ng lindol, pagsabog ng bulkan, o pagguho ng malalaking tipak ng yelo sa dagat. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng disaster risk reduction, kahulugan ng hazard, at ang ilang mga halimbawa ng kalamidad, atin namang tatalakayin sa susunod na video ang mga kalimitang problemang naidudulot ng mga sakuna. Kita-kits! Paalam!